rason para pwedeng magdeklara ng martial law? Opo. Rebellion, Rebellion, invasion. invasion. Opo. Don't you call that the rebellion ang ginagawa nitong mga taga-Maute na to? Welcome to Pinoy Extreme, and ngayon pag-uusapan natin kung ano yung perspective ni Risa Hontiveros doon sa martial law at sa pag-atake ng Maute doon sa Marawi. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Now, siguro una muna nating i-discuss kung ano yung kahalagahan ng martial law when it comes to rebellion and invasion. Nang unang-una yung martial law, magkakaroon ng mas malawig na kapangyarihan yung militar, magkakaroon ng warrantless arrest, so on and so forth, dahil yung need para sa ganong function matindi tuwing may rebellion at invasion. Kaya time is of the essence, kumbaga. Because gusto nilang sakupin talaga yung lugar at sila ang maghari, hindi ko ba ganun? Kaya lang kasi, napaka-specific kuya yung definition ng rebellion at saka ng invasion dun sa Okay, Constitution. ano po ang Yung talagang rebellion- ng rebellion? Ang rebellion ay may section ng local government at populasyon ng Pilipinas na titiwalag sa pambansang gobyerno. Sasabihin halimbawa ng Marawi City Government o ng mga Marawi citizens na ayaw na namin sa Republika at kami ay hihiwalay na. Pero that was not the case eh. So hindi May- ho ba ganun ang ginagawa nito mga ano na ito na Hindi sila humihiwalay sila sa nagtataas nga sila ng sarili nilang flag. ng ISIS flag. Yes. Pero strictly speaking, hindi yan rebellion ng Marawi. So, ang sabi dito sa Republic Act number 6968, the crime of rebellion or insurrection is committed by rising publicly and taking arms against the government for the purpose of removing from the allegiance to said government or its laws, the territory of the Republic of the Philippines or any part thereof, of any body of land, naval, or other armed forces, or depriving the chief executive or the legislature wholly or partially of any of their powers or prerogatives. So maliwanag naman doon sa definition kung ano yung ibig sabihin ng rebellion. So gustong humiwalay ng mga taga-Maute sa sakupin ng Marawi para magtayo ng caliphate doon. Hindi ko naman alam kay Risa kung bakit ganun yung definition niya ng rebellion. Kaya maganda talaga na yung binoboto nyo na senador would have a clear understanding ng mga definition, lalo na pagdating sa batas, because it will affect the country as a whole. City at ng Marawi residents. In fact, pag tinanong yung mga ibang mamamayan sa Marawi, ayaw nila sa Maute. Hindi sila yung nagre-rebel against the national government. Hindi naman kailangan yung mga residente ng taga-Marawi yung magre-rebel para lang masabi mo na may rebellion. Hindi naman yun yung definition ng rebellion eh. You just need to take arms publicly, humiwalay sa Pilipinas, and that's it. Diba? Tapos, hindi rin siya invasion kasi hindi naman tulad sa Zamboanga City noon na may siege talaga. Pucha! Mas malala nga yung sa Marawi. Anong difference nung Zamboanga? Dahil may word na Zamboanga Siege? Ganon? Oh my God, Risa. Tapos gusto mo pang tumakbong presidente? Paano na lang yan pag may nangyaring ganong insidente? You're not going to use martial law to protect your people? Grabe. So Na ano may po yung puwersang armadong invasion? galing Ano ba? Yun yung armadong puwersa na mula sa labas ay papasok sa isang lugar na may intensyong sakupin siya, kontrolin siya, at gumanap ng karahasan. Hindi mo ba alam na may mga international groups na sumali doon sa Marawi Siege at nag-lead nung mga locals na sumali doon sa ISIS para magkaroon ng Marawi invasion? It's me, Risa. And the people actually still believes
all the word that you're saying. Bakit? Dahil iniwan na nila yung kapasidad nilang mag-isip at binigay na lang nila sa'yo. Kasi sa tingin nila, well, wala namang gagawing masama tong taon to, so on and so forth. Grabe. So Sa mga kung hindi po taga Marawi itong mga nag-invade doon, ay nandoon ngayon at nakikipaglaban para wag sabihin na ito'y rebellion, ibig sabihin hindi sila mga taga Marawi. Maaring ganon. Pumasok sila. Na may armas sila. Pumugad doon, may armas sila. Na parang gusto nila sakupin ang Marawi. Yes. So that's invasion. Grabe. Dinefine na sa face niya, harap-harapan. Diba? Oh my God, Risa. Just me, God save the Philippines from you. Pag naging presidente ka, nakukawawa yung Pilipinas, lalo na pag nagkaroon ng ganyang klaseng conflict. Hindi po, strictly speaking, not according to the definition of the Constitution. But definitely, Apo. target ng military action. Kasi walang pwedeng pumugad dyan na mga na grupo na may armas, na may intensyong gumawa ng karahasan ng terror actions na ginawa nila, na hindi re-responde ang ating armed forces at PNP. Yes, Kasi yes. talagang, ayan, nagsimula sila ng isang malaking gulo na hanggang ngayon ay pinagdudusahan ng mga kababayan natin. So sa ganito po, kailangan ngayon ng talagang pagbit kasi it's a matter of interpretation with the specific word rebellion and Yes. invasion. At saka kuya, interpretation but also yung makatotohanang pagsalaysay ng mga facts on the ground. Ito rin sana yung dapat natalakay nung joint session. Kung ano ba talaga yung nangyayari. Ano ba talaga nangyari? Kasi hindi lang yung invasion ba talaga yan o hindi, rebellion ba talaga o hindi. Pero Yes. yung mga actual terror actions na ginawa on the ground, may mga iniulat noon ng kung sino sa gobyerno na hindi naman pala talaga nangyari. Like yung pagpugot sa ulo ng police chief na later buhay pala siya. Those are already irrelevant. Kasi natupad na yung definition ng rebellion. So, you can now declare martial law doon pa lang sa definition ng rebellion. Bakit? Oh my God. I'm lost for words. Kaya nga, ang ina-advocate ko talaga dito sa page natin is matuto tayo ng critical thinking para hindi yung mga ganyang klaseng politiko yung mag-isip sa atin, para hindi tayo mapahamak, hindi tayo masadlak doon sa mas worse condition ng bansa natin. I know it's going to be hard, matagal, but let's be better 1% every day. And we'll get there. This is Pinoy Extreme. Have a good day.